Kamusta po ako, si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 taon. Kung kayo po ay isang lalaking higit sa 60 anyos, nais kong kausapin kayo tungkol sa isang bagay na personal, isang bagay na maraming kalalakihan ang nararanasan, ngunit bihira ang hayagang nag-uusap ang pagbabago sa sigla ng pagkalalaki. Ito ay isang paksa na maaaring magdulot ng panghihina ng loob, ngunit narito ako upang sabihin sa inyo na mayroong pambihirang pag-asa. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang bahagi ng solusyon ay hindi matatagpuan sa bote ng gamot, kundi sa bote ng alak o wine? Tama po ang inyong narinig. Sa loob ng maraming taon, tinulungan ko ang mga kalalakihang tulad ninyo na muling matuklasan ang kanilang lakas at kumpiyansa, madalas nang hindi gumagamit ng mga gamot o operasyon. At ngayon, nais kong ibahagi ang isang nakakagulat na katotohanan: ang ilang uri ng red wine at maging ng white wine, ang mismong bagay na madalas sabihin sa ating iwasan, ay maaaring maging natural na susi sa pagpapabuti ng daloy ng dugo kung saan ninyo ito pinakakailangan. Maaaring ito'y tila hindi pangkaraniwan, ngunit samahan ninyo ako. Ang inyong matututunan ay hindi lamang makakagulat sa inyo, maaari nitong baguhin ang inyong pananaw sa pagtanda, kalusugan at pag-iibigan sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Bago natin tuklasin ang 5 partikular na wine na makakatulong na muling pag-alabin ang inyong kakayahan, mahalagang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa inyong katawan pagkatapos ng edad 60 at kung paano ang wine sa lahat ng bagay ay maaaring mag-alok ng tulong. Habang tumatanda ang mga lalaki, lalo na paglampas ng 60, karaniwan nang mapansin na baka ang paninigas ng ari ay hindi na kasing tigas o kasing maaasahan tulad ng dati. Ngunit, linawin po natin ito ay hindi isang personal na pagkukulang. Kadalasan ito ay isang usapin ng sirkulasyon ng dugo. Ang isang malusog na paninigas ng ari ay tungkol sa malusog na daloy ng dugo. Kapag ang mga daluyan ng dugo na nagbibigay supply sa ari ay nanigas, kumipot o namaga, mas mahirap para sa dugo na dumaloy, papasok at manatili roon. Sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa mas mahina, mas maikli o hindi gaanong madalas na paninigas. Ang pangunahing salarin ay madalas na tinatawag na endothelial dysfunction. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan: ang panloob na pader ng inyong mga daluyan ng dugo, ang endothelium, ang responsable sa paggawa ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay isang mahalagang molekula na nagsisilbing senyales na nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumuka ng malapad. Kapag ang pader na iyon ay hindi gumagana ng mahusay, hindi kayo nakakakuha ng sapat na nitric oxide. Kung hindi makakabuka ang mga daluyang iyon, hindi mapupuno ng dugo ang ari. Ganoon lang kasimple, walang dugo, walang paninigas. Dito na nagiging kawili-wili ang kwento. Ang ilang uri ng wine, particular na ang mga pula, ay puno ng mga natural na sangkap tulad ng resveratrol, flavonoids at polyphenols. Ang mga makapangyarihang antioxidant na ito na mula sa halaman ay tumutulong na bawasan ang pamamaga, pagandahin
ang pagiging nababanat ng inyong mga daluyan ng dugo at palakasin ang produksyon ng nitric oxide ng inyong katawan. Maaari ninyo itong isipin bilang isang tune-up para sa inyong sistema ng sirkulasyon. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay nagiging mas makinis at mas nababanat na ginagawa silang mas mahusay sa paghahatid ng mahalagang daloy ng dugo. Sa katunayan, ang ilan sa mga sangkap na ito ay maaaring gayahin ang mga epekto sa daluyan ng dugo ng mga gamot para sa ED erectile dysfunction, ngunit walang mga hindi kanais-nais na epekto o pagkadepende. Sa katamtamang pag-inom, ang tamang uri ng wine ay maaaring suportahan ang daloy ng dugo hindi lamang sa inyong puso at utak, kundi direkta sa inyong ari. Ito ay isang kasiyasya at natural na paraan upang suportahan ang inyong kalusugang sekswal, lalo na para sa mga kalalakihan sa kanilang ika-isinto, ika-setempo at higit pang taon. Ngunit hindi lahat ng wine ay pare-pareho. Ang ilan ay nag-aalok ng mas makapangyarihang benepisyo kaysa sa iba, at ang una sa ating listahan ay kilala sa mga sangkap nitong nagpoprotekta sa puso at sa kakayahan nitong ibalik ang daloy ng dugo kung saan ito mahalaga. 1. Pinot Noir, ang katulong ng puso. Aaminin ko po, nung una kong sinimulang i-rekomenda ang Pinot Noir sa aking mga pasyente, nakatanggap ako ng ilang nagdududang tingin. Wine para sa erectile dysfunction. Ngunit nariyan ang siyensya at ang mga resulta ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang Pinot Noir ay hindi lamang isang kasiyahang inumin. Isa ito sa pinakamakapangyarihang natural na kaalyado para sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo at muling pag-aapoy ng sekswal na kakayahan sa mga lalaking higit sa 60. Kaya ano ang nagpapaging espesyal sa Pinot Noir? Ang sikreto ay nasa manipis at matingkad na pulang balat nito. Ang ubas na ito ay karaniwang tumutubo sa mas malamig na klima na nagiging sanhi ng pagkakaroon nito ng napakataas na antas ng resveratrol. Ang resveratrol ay isang pambihirang sangkap na nagsisilbing tagapagtanggol ng inyong sistema ng sirkulasyon. Tinutulungan nito ang inyong mga ugat na mag-relax at lumapad na siyang pundasyon para sa malusog na daloy ng dugo sa buong katawan kasama na ang ari. Ito ang pinakamahalagang bahagi dahil ang paninigas ng ari ay ganap na nakasalalay sa kakayahan ng mga daluyan ng dugo na bumuka ng malapad at epektibong maipon ang dugo. Kung wala iyon, walang anumang pagnanasa o pagpapasigla ang hahantong sa isang matibay at pangmatagalang paninigas. Nakita ko ang mga kalalakihan na kumbinsido na ang kanilang pinakamagagandang araw ay matagal nang lumipas na muling nabawi, hindi lamang ang kanilang kakayahan, kundi pati na rin ang kanilang kumpiyansa at pag-iibigan, minsan sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang maliit at kasiyasiyang pagbabago, tulad ng pagdaragdag ng isang baso ng Pinot Noir sa kanilang gabi. Siyempre, hindi ito tungkol sa labis na pag-inom. Ang mahika ay nasa paggamit ng wine ng may layunin. Ang isang basong may sukat na 150 ml kasama ng hapunan, lalo na kung isasabay sa mga pagkaing mayaman sa sustansya, ay maaaring dahan-dahang mapabuti ang inyong sirkulasyon sa paglipas ng panahon. Ang resulta,
mas nababanat na mga ugat, mas mahusay na produksyon ng nitric oxide at nabawasang pamamaga. Ang lahat ng ito ay humahantong sa isang bagay, isang mas matibay at mas maaasahang paninigas ng ari na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong kalooban, sa inyong relasyon, at sa inyong pagtingin sa sarili. Ngunit paano kung ang isang wine ay hindi lamang makakatulong sa pagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo, kundi makakatulong din na manatili ang dugo kung saan ito kailangan ng mas matagal? Dito na tayo papunta sa ating susunod na wine, isang matapang na red wine na kilala sa kahangahangang istruktura nito at sa mas kahangahangang epekto nito sa sexual na tibay. 2. Cabernet Sauvignon, ang hari ng sirkulasyon. Mayroong isang tiyak na nangingibabaw na presensya sa isang baso ng Cabernet Sauvignon. Ito ay matapang, malalim at may kumpiyansa. Eksakto ang uri ng enerhiya na sinasabi sa akin ng marami sa aking mga pasyente na gusto nilang maramdaman muli, lalo na pagdating sa pag-iibigan. Lumalabas na ang koneksyon ay hindi lamang metaphorical. Ang Cabernet Sauvignon ay isa sa mga pinaka-epektibong wine para sa pagpapahusay ng malakas na daloy ng dugo na nagtutulak sa isang matibay at maaasahang paninigas. Ang sikreto nito ay nasa mataas na konsentrasyon ng mga sangkap na tinatawag na proanthocyanidins. Ang mga antioxidant na ito na mula sa halaman ay napakaganda para sa pagpapabuti ng pagiging nambabanat ng inyong mga daluyan ng dugo at pagbabawas ng oxidative stress na nagpapatigas at nagpapakipot sa mga ito sa paglipas ng panahon. Kapag ipinapaliwanag ko ito sa aking mga pasyente, madalas kong ginagamit ang pagkakatulad sa paglilinis ng baradong hose sa hardin. Kung ang pader ng inyong mga ugat ay masikip, ang dugo ay hindi makakarating sa ari ng may sapat na dami at bilis para sa isang buong paninigas. Ang Cabernet ay tumutulong na i-relax at linisin ang daanan na iyon na ibinabalik ang dinamikong presyon na kailangan upang mapanatili ang pagkasigla at kakayahan. Ang laging nakakatatak sa akin ay kung paano inilalarawan ng mga lalaki ang pagbabago. Isa sa aking mga pasyente, isang retiradong inhinyero na nagngangalang Mang Tomas, ay nagsabi sa akin, "Dr. Reyes, hindi lang bumalik ang paninigas. Ito ay kung paano ko nararamdaman ang tungkol sa aking sarili. Hindi ko na kinatatakutan ang pag-iibigan. Sa katunayan, inaabangan ko na ito." Iyan po ang pinakamahalaga sa lahat ng ito. Ang kalusugang sexual pagkatapos ng edad 60 ay malalim na nakaugnay sa ating emosyonal na kapakanan, sa ating mga relasyon, at sa ating kumpiyansa. Ang Cabernet Sauvignon, kapag ininom ng may moderasyon, ay sumusuporta sa lahat ng mga bagay na iyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa inyong sistema ng sirkulasyon mula sa loob. Nagiging bahagi ito ng isang malusog na ritual, isang tahimik na sandali upang tamasahin ang isang baso kasama ng kaunting karneng walang taba o dark chocolate, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa layuning bawiin ang isang mahalagang bahagi ng inyong sarili. Ngayon, kung ang Cabernet, ang hari ng sirkulasyon, ang ating susunod na wine, ay ang mandirigma para sa testosterone. Tinutulungan nitong ibalik ang alab
hindi lamang sa inyong mga daluyan ng dugo, kundi sa inyong mismong pagnanasa. Dumako na tayo sa Shiraz. 3. Shiraz, sira, ang pampasigla ng testosterone. Mayroong isang tiyak na anghang sa isang baso ng Shiraz. Ito'y matapang maanghang at medyo mailap. Para sa mga lalaking higit sa asim na, ang katangiang iyon ay maaaring eksakto kung ano ang hinahanap-hanap ng katawan. Madalas kong isipin na ang isang baso ng Shiraz ay parang may ginigising na mas malalim pa sa mga pandama at lumalabas na may biolohikal na dahilan para doon. Tila nakakatulong itong gisingin ang mga natutulog na landas ng testosterone na ibinabalik ang mahalagang alab ng pagkalalaki mula sa loob. Ang nagpapaging kakaiba sa Shiraz ay ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang sangkap mula sa halaman na tinatawag na quercetin. Ipinakita ng pananaliksik na ang quercetin ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa produksyon ng testosterone, lalo na sa mga tumatandang lalaki na ang mga antas ay natural na bumaba. Kapag bumaba ang testosterone, bumababa rin ang inyong pagnanasa at ang kakayahan ng inyong katawan na tumugon sa sexual na pampasigla. Ang Shiraz ay maaaring makatulong na suportahan ang mahalagang hormone na ito. Ngunit hindi lang iyan ang ginagawa nito. Tulad ng ibang mga wine, mayaman ito sa mga antioxidant na nagtataguyod ng paglabas ng nitric oxide at nagpapahusay sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Itong makapangyarihang kombinasyon na ito ang nagpapaging epektibo sa Shiraz. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo, pinapahusay ang pagnanasa, at sinusuportahan ang mismong hormon na nagpapagana sa sexual na tungkulin ng lalaki. Nakita ko ang mga kalalakihan na nabawi hindi lamang ang kanilang paninigas ng ari, kundi pati na rin ang kanilang sigla, ang kanilang enerhiya, at ang kanilang pakiramdam ng pagkalalaki sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang katawan ng suportang kailangan nito. Isa pa sa aking mga pasyente, si Mang Juan, ay nagsabi sa akin, "Ibinalik ng alak na iyon ang kislap, hindi lang sa kwarto, kundi sa paraan ng pagdadala ko sa sarili sa trabaho at sa aking mga kaibigan." Ang isang pagbabagong tulad niyan ay napakalalim. Ang Shiraz ay pagnanasa sa isang bote. Ngunit paano kung mas gusto ninyo ang isang bagay na medyo mas magaan at mas nakakapresko na sapat pa ring makapangyarihan upang suportahan ang inyong kalusugang sexual? Baka magulat kayo sa kayang gawin ng isang mahusay na rosé. 4. Rosé ang nakakagulat na kulay rosas na lakas. Aaminin ko po, kapag iniisip ng mga lalaking higit sa 60 ang isang wine na sumusuporta sa sexual na kakayahan, malamang na hindi rosé ang unang pumapasok sa isip. Ito ay magaan, madalas na may amoy bulaklak, at karaniwan nating iniuugnay sa isang kaswal na hapon sa tag-araw. Ngunit huwag hayaang linlangin kayo ng maselang kulay nito. Ang rosé ay maaaring tahimik na maghatid ng ilang napakalakas na benepisyo para sa inyong sirkulasyon, sa inyong kumpiyansa, at sa inyong paninigas. Ang nagpapaging espesyal sa rosé ay nag-aalok ito ng pinaghalong katangian na matatagpuan sa parehong red at white wine. Gawa ito sa mga pulang ubas
ngunit ang katas ay may mas kaunting oras na nakadikit sa mga balat. Nangangahulugan ito na naglalaman pa rin ito ng marami sa mga polyphenol at flavonoid na kilala sa pagsuporta sa kalusugan ng endothelium at pagpapalakas ng produksyon ng nitric oxide. At tulad ng napag-usapan natin, iyan ang pinakasusi sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa ari. Kapag tumaas ang inyong mga antas ng nitric oxide, ang mga daluyan ng dugo sa buong katawan at lalo na sa inyong mga ari-arian ay nagre-relax at bumubuka ng mas malapad. Ang resulta ay mas mahusay na daloy ng dugo, mas matibay na paninigas at isang mas tumutugon na sistemang sexual. Ang rose ay meron ding isa pang banayad na kalamangan. Ito ay may posibilidad na maging mas mababa sa alkohol. Ang sobrang alkohol ay maaaring magpamanhid sa sexual na pakiramdam at magpababa ng testosterone, ngunit ang rose ay madalas na nagbibigay ng sapat na mga kapaki-pakinabang na sangkap nang hindi kayo napapasobra. Ito ay banayad sa inyong sistema habang gumagawa pa rin ng mahalagang trabaho sa ilalim. Madalas ko itong imungkahi sa mga kalalakihan na bago sa pagbabagong ito sa pamumuhay o sa mga nais ng isang bagay na maaari nilang tangkilikin sa maagang gabi nang walang anumang pag-aalala. Isang retiradong guro sa kanyang huling bahagi ng 60s, isang pasyente na nagngangalang Mang Miguel ay nagsabi sa akin na siya at ang kanyang asawa ay nagsimulang magbahagi ng isang baso ng rose sa kanilang beranda tuwing gabi. Nagsimula lang ito bilang isang magandang ugali, sabi niya, ngunit sa paano man mas napalapit kami nito. Mas marami kaming nag-usap, mas marami kaming naglapatan ng kamay. At oo, bumuti ang aking kakayahan. Ang kanyang kwento ay isang magandang paalala na kung minsan ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nagmumula sa pinakasimpleng mga pagbabago. Ngayon, kung naghahanap kayo ng isang wine na naglalaman ng lahat ng benepisyo sa daloy ng dugo na napag-usapan natin, kasama pa ang isang natatanging kakayahang labanan ang mga issue sa paninigas na dulot ng stress, ang ating huling wine ay maaaring ang nakatagong kampiyon. Pag-usapan natin ang Malbec. 5. Malbec ang pampataas ng libido. Mayroong isang bagay na makalupa at matatag sa isang baso ng Malbec. Ito'y mayaman, makinis at may tahimik na kapangyarihan tulad ng epekto nito sa katawan ng isang lalaki kapag ginamit ng may intensyon. Nagkaroon ako ng hindi mabilang na mga pag-uusap sa mga kalalakihan sa kanilang ika-70 at ika-70 taon na nagsasabi sa akin ng parehong bagay. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng paninigas. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buhay muli. Para sa marami sa kanila, ang Malbec ay gumanap ng isang nakakagulat at kaaya-ayang papel sa paglalakbay na iyon. Ang Malbec ay puno ng mga polyphenol, ang mga natural na sangkap na hindi lamang sumusuporta sa sirkulasyon, kundi mayroon ding pambihirang epekto sa stress at pamamaga. Mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga lalaki. Para sa mga lalaking higit sa istintoa, isa sa mga tahimik na pumapatay sa sexual na kakayahan ay ang talamak na stress. Ang mataas na antas ng stress hormone na cortisol ay maaaring magpakipot ng mga daluyan ng dugo, sugpuin ang testosterone at pahinain
ang inyong kakayahang tumugon sa pisikal kahit na naroroon ang pagnanasa. Ang Malbec, kasama ang natatanging antioxidant profile nito, ay tumutulong na kontrahin ang stress na iyon at protektahan ang inyong sistema ng sirkulasyon. Dahan-dahan nitong pinaparelax ang parehong katawan at isip na nagbibigay daan para sa mas pare-pareho at kasiyasyang paninigas. At heto pa ang isang bagay na gusto ko sa Malbec, ito ay isang wine na nag-aanyaya sa iyong magdahan-dahan at namnamin ang sandali. Kadalasan doon nagsisimula ang tunay na koneksyon kapag hindi ka nagmamadali o labis na nag-iisip, kundi simpleng naroroon para sa iyong sarili o sa iyong kapareha. Isa sa aking mga pasyente, isang byudo na nagngangalang Mang Roberto, na kamakailan lamang nagsimulang makipag-date muli, ay nagsabi sa akin na ang Malbec ay higit pa sa pagpapabuti ng kanyang daloy ng dugo. Sinabi niya na binigyan siya nito ng kumpiyansa na maging malapit muli sa iba nang walang takot at hiya na pumigil sa kanya. Ang isang pagbabagong tulad niyan ay hindi nasusukat sa mga pagsusuri sa laboratorio. Ito'y nararamdaman sa puso. Ngayong alam na ninyo kung aling mga wine ang makakatulong, ang susunod na tanong ay mahalaga. Paano ninyo isasama ang mga ito sa inyong buhay sa tamang paraan? Paano gamitin ang wine ng ligtas at epektibo? Pagkatapos ng edad 60, ang pag-alam sa mga benepisyo ng wine ay isang bagay, ngunit ang paggamit nito ng matalino, lalo na pagkatapos ng edad 60, ay kung saan naroon ang tunay na kapangyarihan. Iba na ang tugon ng inyong katawan ngayon kaysa noong kayo ay nasa 30s o 40s. Hindi ito nangangahulugan na kailangan ninyong iwasan ang wine. Nangangahulugan lamang ito na dapat itong maging bahagi ng isang balanseng at may layuning diskarte sa inyong kalusugan. Ang ginintuang tuntunin na lagi kong ibinabahagi sa aking mga pasyente ay ito: ang katamtaman ay gamot. Ang labis ay kaaway. Ang isang basong may sukat na 100 ay sapat na upang makuha ang mga benepisyong napag-usapan natin. Higit pa riyan, at nanganganib kayong baligtarin ang mga pakinabang na iyon. Ang sobrang alkohol ay maaaring magpamanhid sa sistema ng nerbiyos, magpababa ng testosterone, at makagambala sa mismong mekanismo ng paninigas ng ari. Ang pinakamagandang oras upang inumin ang inyong baso ay kasabay ng hapunan. Ang pagsasabay ng wine sa mga pagkaing mayaman sa zinc, magnesium at malusog na taba, tulad ng mga madahong gulay, salmon o mani, ay maaaring magpalakas sa positibong epekto nito. At ang pananatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig ay talagang mahalaga dahil sinusuportahan nito ang inyong atay at tinutulungan ang inyong katawan na mas epektibong gamitin ang mga kapaki-pakinabang na sangkap sa wine. Panghuli, ang pagsasama ng ilang magaan na pang-araw-araw na pagkilos tulad ng paglalakad sa gabi pagkatapos ng hapunan ay maaaring magpalaki ng mga benepisyo sa sirkulasyon sa paglipas ng panahon. Ang mga maliliit na pagpipiliang ito sa pamumuhay, kapag pinagsama-sama, ay maaaring lumikha ng isang pambihirang pagbuti sa inyong kakayahan, enerhiya at kumpiyansa. Isang huling salita mula sa doktor: sa ngayon natutunan ninyo ang isang bagay na hindi naririnig ng karamihan
sa mga lalaking higit sa 60 mula sa kanilang mga doktor na ang kasiyahan, pag-iibigan at sigla ng pagkalalaki ay hindi kailangang maglaho sa pagtanda. Sa katunayan, maaari pa itong lumalim. Ang isang bagay na kasing simple at kasiyasya ng isang baso ng wine ay maaaring maging bahagi ng pagpapanibagong iyon, hindi bilang isang bisyo, kundi bilang isang daluyan para sa kalusugan, koneksyon at kumpiyansa. Nakita natin kung paano mapapalakas ng Pinot Noir ang inyong puso, kung paano mapapabuti ng Cabernet Sauvignon ang sirkulasyon, kung paano masusuportahan ng Shiraz ang testosterone, kung paano nag-aalok ang Rosé ng banayad na tulong, at kung paano mapapataas ng Malbec ang inyong pagnanasa sa pamamagitan ng pag-alis ng stress. Ngunit higit sa siyensya, mayroong isang mas malalim na katotohanan dito. Sa yugtong ito ng buhay, ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin sa inyong kapangyarihan, sa inyong koneksyon, at sa inyong karapatang madama na kayo'y ganap na buhay. Ang kakayahang maging malapit sa iba, maramdaman na hinahangad at ipahayag ang pagmamahal sa pisikal na paraan ay isang pangunahing bahagi ng inyong kabuuan bilang isang lalaki. Ang pinakapambihirang mga pagbabago na nasaksihan ko sa aking mga dekada ng pagsasanay ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal. Kapag napagtanto ng isang lalaki na hindi siya sira o lampas na sa kanyang kalakasan, kapag nagsimula niyang maramdaman ang pagnanasa na muling umuusbong sa loob niya at nakikita itong nasasalamin sa mga mata ng kanyang kapareha, doon nagbabago ang lahat. Doon siya nagsisimulang mabuhay muli. Ang wine ay hindi isang himala. Ngunit kapag ginamit ng matalino at may intensyon, nagiging bahagi ito ng isang mas malaki at mas mayamang larawan. Ito ay isang simbolo ng kasiyahan, kalusugan, at muling pag-angkin ng isang bagay na maaaring pinapurol ng panahon, ngunit hindi kailanman tunay na maaagaw. Hindi pa po kayo tapos. Hindi pa kayo masyadong matanda. At ang pinakamagagandang kabanata ng koneksyon, lakas at pag-iibigan ay maaaring nasa unahan pa ninyo. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa aking mga pasyente ay ang sigla ay isang pagpili na ginagawa natin araw-araw. Hindi ito tungkol sa isang mahiwagang tableta o isang solong solusyon, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos ng pangangalaga at paggalang sa sarili. Ang pagpiling kumain ng tama, igalaw ang inyong katawan, manatiling konektado sa mga mahal ninyo sa buhay, at oo, kahit na ang namnamin ang isang baso ng wine na nagpapalusog sa inyo, ito ang mga bagay na bumubuo ng isang buhay na may lakas at kahulugan sa anumang edad. Huwag kailanman tumigil sa paniniwala na mayroon kayong kapangyarihang pagbutihin ang inyong kalusugan at palalimin ang inyong kagalakan. Ang paglalakbay pasulong ay sa inyo upang likhain. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, huwag ninyo itong sarilinin. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin o karanasan sa mga komento sa ibaba. Kahit isang simpleng handa na ako ay nagsasabi sa akin na ito'y tumatak sa inyo. Pakishare po ito sa mga kaibigan
o kamag-anak na maaaring makinabang dito at siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng inyong pinakamahusay at pinakamalusog na buhay. Panatilihin nating buhay ang usapang ito at ang alab